at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. This program is brought to you by EO Executive Optical, The Generics Pharmacy, Wings Total Care, Pocari Sweat, Amigos Segurados Spaghetti and Macaroni, Silver Swan Soy Sauce, and Nissin Seafood Cup Noodles. Itinakda ang kanyang tadhana mula nang siya'y isilang. Sa banal na libro, nakatala ang kanyang buhay at kalbaryo. Ibinuwis ang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. At dito sa Pampanga, taunang inaalala at isinasadula ang kanyang huling sakripisyo. Isa sa pinakamahalagang simbolo sa relihiyong Kristyanismo, nagsisilbing paalaala sa paghihirap at pagbubuwis ng buhay ng Mesiyas ang krus. Isang sukatan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya tuwing Biyernes Santo, gumagayak si Caro Ben Enaje para gunitain at gampanan ang isang napakahalagang papel bilang Hesukristo. Via Crucis ang tawag sa taunang pagtatanghal ng sinakulo ng mga taga San Pedro Cutud dito sa San Fernando, Pampanga. Dekada 50 nang simula ng tradisyong ito. Apat na taon na rin ang lumipas mula nung kinover ko si Caro Ben sa Via Crucis. Sa aking palagay, akmang-akma siyang maging Kristo. Hindi kasi nalalayo ang pamumuhay ni Caro Ben sa naging buhay noon ng tunay na Jesus. Isa siya sa mga veteranong pintor ng mga bahay sa Cutud. Bihasa rin siya sa paggawa ng signboard at banner. Matalinhaga ang dahilan sa likod ng pagiging Kristo ni Caro Ben. Taong 1985, nang maaksidente siya at mahulog mula sa ikatlong palapag ng isang gusali. Nadulas ako doon sa bubong, kaya tuloy-tuloy pababa. Ang tanging nasambit ko lang ng Diyos ko. Ay pagka hindi na ako nakatayo. Habang nakaupo ako, biglang pumasok sa isip ko na papasalamat ako sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Dahil ako rin nagtataka, ba't hindi man lang ako napilayan nung nasugatan. Bilang pasasalamat, namanata si Caro Ben nagaganap bilang Kristo tuwing Semana Santa. Pero hindi lang ito simpleng taon ng panata. Kasama rito ang peligrosong pagpapapako sa krus. Ito ang mga litrato mo dahil. Yan ang pangatlong beses ko dito. Pangatlong beses? Bata ka pa. Ito? Medyo pangatlong beses? 80s pa ito, 89, ganun. Ito luma, oh. Ito naman, kahit luma na, mas bago-bago yan. First time ko dito. Ayan yung una? Anong taon yan? 1980s nga ito. 86? Nagtaka nga yung mga iba, sabi nila, nakita ito, nasa burol na. Ang daming pinako, ikaw lang yung nagdasal sa krus, sabi nila. Bago ipako? Bakit mo ginawa yan? First time ko, medyo nanlalata ako, nenervyos.
todo dasal ako dito. Yung first timer, yung pag pinako ka, hindi mararamdaman yung sakit. Ganun pala. Lulusot lang yung Oo, tuloy-tuloy. Hindi kagaya ngayon, habang tumatagal, lalong sumasakit. Lumaki si Caro Ben sa mga nakaugaliang panata sa Pampanga. Isang tradisyong minana niya mula sa kanyang ama at iba pang kalalakihan ng kutud. Bagamat masakit at matinding sakripisyo ang magpapako sa krus, may kapalit naman daw na biyaya ang pagpapahirap na ito. Nagsimula sa wala hanggang sa maipundar ni Caro Ben ang bahay na ito. Kumpleto sa kasangkapan at may maliit pang negosyo. Buhat nung nagpapako nga siyang sa kanya napunta yung cross, gumaan yung hanap buhay namin. Na nagbago, maraming nagbago sa buhay namin. Yung naging masagana kami, ganyan. Tapos lahat ng problema, nalulutas namin. Meron na ring tricycle at sasakyan si Caro Ben. Ang hikahos niyang pamilya noon, malayo na nga ang narating ngayon. Mahirap lang sila, yung tatay niya nagtitindi lang ng yung umiikot na bulak, gano'n. Cotton, cotton candy. Tapos hanggang doon sa palaki ng palagi sila, nagpepera, gano'n, para makapag-anak buhay. Nagtitinda lang sa mga pista-pista, yan. Tsaka yung tatay niya nagtitinda ng scramble. Nanay niya merong mani, merong kung ano-anong tinitinda sa mesa. Pag nagpupunta lang yan sa mga pistaan. Giit ni Caro Ben, mula sa pagsisikap at pagbabanat niya ng buto, nakuha ang lahat ng meron siya ngayon. Pero hindi rin niya maikakaila na malaki ang kinalaman ng kanyang pagkikristo sa nakamit na magandang kapalaran. Siguro dahil nandun doon sa bukal sa loob yung aking panata. Kasi may mga namamanata kasi na pakirang tao lang. Sasabi natin gano'n, talagang pakirang tao. Pinagmamayabang lang. Pero sa akin talagang tao sa puso. Kaya siguro binigyan ako ng Panginoon ng mga biyaya ganito. Dito sa burol na ito, ginaganap ang pagpapapako ng mga Kristo. Nang dalawin ko sa ordinaryong buwan ng tinaguriang Golgotha ng kutud, pastulan lang ito ng mga hayop. Tila walang buhay ang ekta-ektaryang lupain. Pero pagsapit ng mahal na araw, right now, other penitents are being nailed to the cross. dumaragsa ang libu-libong katao. Nakikisiksik pa para mapanood ang tila ba piyestang selebrasyon ng pagkamatay ni Kristo. Ito ang nagpasikat kay Caro Ben at sa San Pedro Kutud sa buong mundo. Isang tradisyong tila ba naging negosyo na rin ng mga taga rito. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang pagiging bida sa Via Crucis, minamana pala. Mahaba ang pila at tila ba malapit-lapit na ring ipasa ni Caro Ben ang trono. Inamin na rin mismo ni Caro Ben, iba na raw ang kanyang nararamdaman matapos ang huli niyang pagpapapako. Kanina, sabi ko na handang-handa na ako, no? Pero nung itunutok na yung pako, parang hindi lang ako nakatali talaga. Papalag ka? Papalag na. Nandun na yun, gaano man kahirap. Sabi ko, papanata ko na to, patay kong patay, tatanggapin ko na kung naman mangyari. Bakit patay kung patay? Parang kasubuan na daw. Oo, kasubuan na. No? Talagang hindi pa man, talagang nararamdaman mo na yung sakit talaga eh. Pero iba yung ngayon eh.
Parang siguro dahil may edad na nga tayo, parang gusto ko na talagang umexit sa eksenang ito. Ibinabase ang pagpili ng susunod na Kristo sa nakagawiang tradisyon ng mga nangangasiwa sa Via Crucis. Kung sino ang pinaka-senior o pinakamatagal nang nakapila sa pagiging Kristo, siya ang itatalaga. Kung susundin ang tradisyon, si Victor ang susunod na magiging Kristo. Pero may problema. Dahil si Victor, itinuturing na bad boy sa kutud. This program